Siya na kagaling ko ng bro sa hindi magandang kondisyon ng aking ito ng mga nakaraan nito. Maraming salamat bro sa isa na napalagang minsan para po sa ating reunion. Hindi naman ay lumabog tayo or basahin natin ang 2 Corinthians 9:12 para naman po sa ating pagbigay. Sa mga kaibigan po namin na bumisita, hindi nyo naman po kailangan magbigay. No? Pero maraming salamat po sa inyong pakikipag-isa sa amin. Meron lang po akong naalala ng kwento. Okay lang bro, magkwento muna. Okay, nakasama sa akin na minsahe na naalala ko na. Lima magkakaibigan, nagpupuntuhan sila, pinag-usapan nila kung ano yung mga lugar na kanilang napuntahan. Ito ba yun? Tama ba? Pangalan nila si 1,500, si 150, at saka si 20, maaaring iba sa inyo, pakinggan na ito. Sabi ni 1,000, alam niyo, halos may ikot ko na ang buong mundo. Laga ko nakakasakay sa aeroplano, pero mas madalas ako sabi niya sa pangko. Sabi ni 500, ako naman, minsan nakakasakay ng aeroplano, pero mas madalas naman ako sabi niya sa grocery. Sabi naman ni 100, ako naman, minsan nakakapasok ng mall, pero mas madalas naman ako sa taxi at jeep. Sabi naman ni 50, ako naman, minsan sa taxi, sa jeep, pero mas madalas naman ako sabi niya sa palengke. Sabi naman ni 20, ako naman, minsan nasa jeep, nasa taxi, nasa palengke, pero mas madalas naman ako sabi niya sa simbahan. So, tingnan nga natin kung madalas na siya sa ating simbahan. Okay! Yun lang. Sabi ko dito sa 2 Corinthians 9:12, ang pagtulong ninyo sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Para po sa akin, malino na po yung pagkakasabi ng scriptures patungkol po dito sa ginagawa na natin pagtulong, lalo na doon sa mga kapatid natin na tapos at mayroong matinding pangangailangan. Lalo na pagdating doon sa kanilang financial na pangangailangan. Hindi na po ako lalayo. Kami po ni Mrs. or ako nung pumamatay ang tatlo niyang kapatid, kasama ang mama niya at isa na rin yung kapatid ko, kami po ay nakatanggap ng tulong na mula po sa ating benevolence. Dahil dito, ay lubos po ang aming pasasalamat sa Diyos at sa inyo. Dahil ako na po mismo magsasabi, ramdam po namin yung kagalakan sa aming mga puso at dahil doon sa tulong na mula po sa ating simbahan. At talaga naman, natugunan po ang aming pangangailangan at napawi ang aming kalungkutan sa halip. At ito rin po ang dahilan kung bakit may mga kapatid o kaibigan po tayo na grateful at thankful dito po sa ating simbahan dahil po yan sa inyong tulong o sa ating tulong. Kaya naman sila din po ay nagpapasalamat sa Diyos na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, huwag po tayo magsawa na tumulong sa ating mga kapatiran na nangangailangan po ng tulong. Hindi lamang po dito sa loob ng ating simbahan at maging sa labas ay umaabot ito, yung ating pong tulong. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat yung pong mga kapatid po ni Mrs. at kapatid ko ay hindi po sila kasapi ng ating simbahan. Ganun pa man, para po sa kanila yung tulong namin pong natanggap. Ang tanungan dito mga kapatid kapag may dumating sa atin ng mga biyaya na mula sa Diyos ay marunong ba tayong magpasalamat sa Diyos? O di kaya ng bahagi ng iyong biyaya na dumating sa iyo ay binabahagi din natin dito sa ating mga kapatid na sa tingin natin ay mayroong pangangailangan kaysa sa atin. Or baka naman sasabihin na lang natin sa ating sarili na ito ay para sa akin. Nakakatas ng aking pinaghirapan, natural lang na tumanggap ako nito. Isa pa po sa paalala para sa ating ay yung ating ministry offering. Napakahalaga po nito para po sa ating simbahan sapagkat kung wala po ang ating ministry offering, saan po tayo mag-worship? Mahirap pong mag-worship sa labas o sa park, lalo na mayroon po tayo maliliit na bata. Mahirap pong makipagkabulan sa bata habang tayo mag-worship tayo. Isa lang po ito sa mga inaalala ng ating simbahan, dyan po nagpapahid tayo ng ilaw, ng tubig at maraming pang iba. At ang sabi nga po dito sa binasa natin yun daw pagtulong mo o natin ay magiging dahilan ng pagpapasalamat nila sa Diyos ng walang hanggan. Kaya naman para pa sa ating pagbibigay ngayong hapon, panatilihin po natin sa ating mga puso. Ito po sinasabi ng talata na binasa natin patungkol sa pagtulong sa ating mga kapatid o kapatiran. Dahil sila man daw ay magpapasalamat sa Diyos ng walang hanggan. Para pa sa ating pagbibigay ngayong hapon, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord God,